dinedepensahan naman ho yan ng ating ikalawang Pangulo eh. Ang nakakalungkot lang is yung spin, yung ano, yung naratibo na nais. Kasi pagdating ho dito, public perception ho siya eh. Labanan ito ng public perception patungkol dito sa bagay na ito. At ang nakakalungkot ho, nag-e-exert ng sobra-sobrang energy at saka oras ang mababang kapulungan pagdating dito at hindi tignan yung mga mas mabibigat na trabaho na dapat harapin ng atin hong mga mambabatas. So, yun lamang ho yung napakalaking obserbasyon natin na ito nakatuon ang na naman ang sambayanan pero meron na hong parang yung term na umay factor kung titignan ho natin. Ang hinahanap po ng taong bayan ngayon is yung konkretong programa at polisiya, aksyon o konkretong pamamaraan kung paano maiibsan yung problemang na kinaharap po natin. Dahil ngayong araw nga ito isasagawa ng Kamara, kaugnay nga dito sa impeachment complaints ni Vice President Sara Duterte at yung kanyang legal counsel ay nagbigay po ng pahayag statement kagabi na hindi po dadalo. Para po doon sa mga umaasang dadalo si VP Sara, hindi po siya dadalo ngayong araw na pagdinig ng Kamara sa impeachment complaints. Ano masasabi po ninyo, Prof? Well, katulad ng pahayag natin at saka yung pag-analisa natin dito, kung ako po tatanungin, talagang hindi naman nararapat o prerogative ng ating ikalawang Pangulo kung nais niya o ang Vice Presidente na kung ayaw niyang dumalo pagdating dito sa proceedings na ito. Ikalawa pa, kung titignan natin, beyond this process, na sinasabi nilang legal, mas malaki yung porsyento na political siya. Yun ang gusto nating ipunto dito. At ikatlo, nais nating tignan, desisyon na maaga itong impeachment case na ito para makapag-focus na ang ating mababang kapulungan sa trabaho nila. Tandaan natin, may crisis wala pa pala daw tayong crisis. Di ba? Pero mas makapag-focus sila sa mga mas mabibigat na usapin sa pamamagitan halimbawa po magtingin ano pa yung mga budget na kinakailangan mapiga. Ano yung mga polisiya na dapat natingnan upang makatipid tayo at makakuha ng karagdagang pondo para makakuha tayo ng maayos na tugon sa ating pamahalaan para ma-address itong krisis na ito. Kung ako ho tatanungin, dapat magkaroon ho ng mabilis at masusing investigasyon patungkol dito. Naiintindihan natin yan. Pero ang pinakamahalaga ho, madesisyon na kung ano ba talaga. Dahil mas marami ho tayong problemang kinaharap at ang focus ho ng House of Representatives tila baga nakatuon dito na naman sa impeachment proceedings na ito. Hindi naman ho natin sinasabi dito na hindi dapat ito dahil mandato ito ng mababang kapulungan o ng Kongreso. Pero ang sinasabi po natin baka naman po pwedeng ipagpaliban, hanapan ng mas maayos na oras o mas maayos na panahon at mas magbigay ng focus sa mga mas mahalagang problema ng ating bayan. Opo. At nako, speaking of sana magdesisyon na yung Kamara hinggil sa issue na yan, papaano yan? Wala ang absent o baga hindi dadalo ang Vice Presidente maging yung kanyang abogado kanyang mga abogado ay hindi dadalo dahil sa issue nga daw ng constitutionality sa proseso ng impeachment. Opo, alam nyo, kung hindi dadalo, depende ho yan doon sa magiging proseso o direksyon ho ng House of Representatives. Ang naratibo nila ay binibigyan naman ng pagkakataon ng ikalawang Pangulo. Pero sa buong proseso ng impeachment, ano man na maging desisyon nila, sufficiente man ito or otherwise, doon naman yan i-refer sa Senado na kung saan ang Senado ang magbibigay ng magsisilbing korte. At hindi ang House of Representatives, i-endorse lamang po sila. Ang House of Representatives ay magiging taga-usig. Wala naman talagang nabago doon sa pinaka-proseso. Mas naging detalyado lamang at mas naging
pagbibigay linaw ng Korte Suprema na mas magkaroon ng due process at magkaroon ng preliminary investigation in essence doon sa House of Representatives. Pero kayo ho ba ay sumasang-ayon din pabor dito sa naging desisyon ng Vice Presidente, ng kanyang mga abogado na hindi dumalo po doon sa pagdinig o sa deliberasyon ng Kamara ngayong araw sa impeachment complaints? Ako, para ho sa akin, either or. Kung umattend man siya o hindi, katulad nga ho nung sinabi ko, sa Senado pa rin din naman yung pinaka-bottleneck kasi doon ho magpipresenta ng ebidensya. Kung tingin, may wisdom po at may payo din siyempre ang mga legal team ng ating ikalawang Pangulo at ang pagdidesisyon ng ating ikalawang Pangulo na kung saan, kung hindi siya umattend, ako hindi naman ho yan maapektuhan at tingin natin, yun yung iniisip natin ano ho ba din yung objectivity din ng mga tao sa Kamara. Kaya ito rin din ho siguro yung naging dahilan upang ano yung wisdom ho ng desisyon ng ating ikalawang Pangulo na pagdating ho ba doon, gagawa lang ho ba din ng eksena, ididiin lang din ho ba siya, and so on, alam naman na ho natin yung tension or otherwise. At itong mga bagay na to tingin ko ay hindi ho natin kinakailangan. Hindi ho natin sinasabi na hindi dapat panagutin o hindi sagutin ng ating ikalawang Pangulo ito. Pero tingin ko sasagutin ito ng ating ikalawang Pangulo sa tamang venue at sa tamang lugar at institusyon para maipagtanggol ng ating ikalawang Pangulo ang kanyang sarili. Oo, baka aminado o alam na ng Vice Presidente na talagang hindi talaga siya papaboran ng Kamara. Kaya bahala na sila kung sasang-ayunan nila o hindi. Importante, dediretso naman sa Senado. Ang Senado naman yung may kapangyarihan talagang magdinig. Parang impeachment, doon gagawin yung impeachment trial. Doon na lang siya magsasalita kumpara dito sa Kongreso. Tama po. Ayan. At inaasahan nga sana natin na today ang presentation of evidences, di ba, ng bawat panig ng complainants at itong respondents. At itong ang si Ramil Madriaga ay inaasahang iimbitahan din. Sa tingin mo, Prof, dapat bang kabahan ng Vice Presidente dito kay Ramil Madriaga? Ako hindi naman. Katulad nga nun, kung mapapakinggan natin ang pahayag ng defense team, lalo na nung mga pahayag ni Attorney Powa, yung facts lamang yung kanilang isinasa publiko o yung facts lamang yung kino-communicate nila kung ano yung factual, ano yung information na tama at hindi political in nature yung approach kung paano ito titignan or gagawin ng ating mga kung paano ito ma-educate at maaayos yung persepsyon ng ating taong bayan pagdating dito sa usapin ito. Tingin ko rin din pagdating sa huli yung importanteng credibility din ni Madriaga. By credibility, alam yun, ano ho ba yung background niya talaga at yung allegations niya gaano kabigat. At ano ho yung credibility din ng tao patungkol dito sa pagbibigay ng ganitong klaseng salaysay at pahayag laban sa ating or akusasyon niya sa ating ikalawang Pangulo. At mayroon din ngang lumalabas na mga pahayag, Prof, mula mismo sa chairperson ng House Committee on Justice na nagsasagawa nga nitong hearing kaugnay sa impeachment complaints ng Vice Presidente na yung mga bangko na kung hindi susunod doon sa sumpina nga ng komite ay possible na mako-contempt. Ano bang dating po para sa inyo? Narinig po na yung balita niyan. Nako, parang siyempre ho, kung ako yung tatanungin, dapat ho, nasa proseso ho ba ito? Yun ho bang kapangyarihan nila pag dating dito, katulad din ng kapangyarihan ng korte na kapag hindi tumalima o hindi sumunod yung mga bangko, alam yun, contempt. Yun kasi yun yung nagiging kadalasang problema ho. Kapag hindi sumunod o naging matigas ang ulo dahil pinaniniwalaan mo tama, contempt yung kasunod. Nagiging nagiging dahilan yung contempt powers para makuha ho nila yung gusto ho nila. Yun yung medyo nakakalungkot ho ngayon. Just because hindi o alinsunod doon sa kanila
contempt po yung kapalit na kaparusahan o yung threat, ika nga, o yung approach para makuha po nila yung kanilang gusto o para po magawang ma-extract ko anumang impormasyon yung nais po nila. At sa tingin mo, magtatagumpay kaya silang mabusisi itong bank records ng Vice Presidente? Ako po kung sakali naman willing yung bangko tignan kasi pagdating sa huli, dedepensahan naman ho yan ng ating ikalawang pangulo eh. Ang nakakalungkot lang is yung spin, yung naratibo na nais kasi pagdating ho dito, public perception ho siya eh. Labanan ito ng public perception patungkol dito sa bagay na ito at ang nakakalungkot ho nag-e-exert ng sobra-sobrang energy at saka oras ang mababang kapulungan pagdating dito at hindi tignan yung mga mas mabibigat na trabaho na dapat harapin ng atin hong mga mambabatas. So, yun lamang ho yung napakalaking obserbasyon natin na ito nakatuon na naman ang sambayanan pero meron na hong parang yung term na umay factor kung titignan ho natin. Ang hinahanap po ng taong bayan ngayon is yung konkretong programa at polisiya, aksyon o konkretong pamamaraan kung paano maiibsan yung problemang na kinaharap po natin. Hindi ko alam kung crisis ho ba siya? Kasi sabi ho ba nila, wala daw hong crisis. Pero may nag-form sila ng Crisis Management Committee. So, yun ho at nauubos ho yung panahon. Mas hinahanap po ito ng taong bayan. Kesa ito hong impeachment na naman. Tandaan din ho natin, wala pa rin din hong pahayag. Ano ho na yung pahayag tungkol doon sa flood control program or scandal na bilyon-bilyong piso ang nawala sa pera ng taong bayan, kaba ng bayan na nakatulong sana sa pagbibigay ng subsidiya, nakakatulong sana sa pag-ibsan sa hirap ng ating ibang mga kababayan. Kaso nasaan na po. So wala ho sa tamang hulog yung perspektibo nitong pagdinig na ito. Pwede nating sabihin na ito kasi na-schedule na taon na pero mas tingin ko mas maraming pang importanteng bagay na dapat kaharapin. Ngayon, kung talaga naman pupokus nila ito, madesisyonan po ng maaga. Total, kung tingin nila, meron na rin din naman silang indesisyon, i-transmit na nila sa Senado at doon tayo maglabanan ng legal at argumento sa merito ng kaso ng ikalawang Pangulo. And I'm sure naghanda naman po at pinaghandaan na yan ng kampo ng ating Vice Presidente. At Prof, kung sakali man na maideklara o ituring ito ng Committee on Justice dyan po sa Kamara na may sufficiency in grounds kasi nga ayon pa kay Representative Paolo Marcoleta, first time daw niyang narinig na meron palang sufficiency in grounds. Akala niya sufficiency in form and substance lamang, pero batay sa kanilang rules, meron palang sufficiency in grounds. Kung mapatunayan, batay doon sa mga ebidensyang ipipresenta ngayon ng komite, sa tingin mo may sapat na bilang ang Kamara ang susuportahan itong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at usad doon sa Senado? Mga ilang numero ang kinakailangan para umusad po ito patungong Senado? Well, we could only speculate kung merong sapat na bilang. Nakadepende yan doon sa kumpas ng kung sino paman at magiging approach. Pero yun nga with all of this in front of us, regardless ng bilang, matuloy man siya o hindi, parang nasasayang yung oras patungkol dito. Ngayon, pagdating dyan, assuming na lumusot siya, ang pinakamabigat na labanan ay doon sa Senado. Yun, which gugugol na naman ho siya ng oras. As to the manner kung we could only speculate kung may sapat na bilang, kasi again, sasabihin ko, depende ho yan doon sa kumpas, depende ho yan sa kung ano talaga yung motibo at depende ho yan sa kung paanong talagang tinitignan na ano yung pinakalayunin. Kasi
kahit na anong pagpipresenta mong legal, kung meron na silang desisyon at nakabatay lang naman ito sa argumento, it's a very political process in nature. Yun lamang ho ang ano natin dyan. Masasabi natin, bas as to bilang, we can only speculate, pero of course, nakakaapekto rin din kung sa pagdedesisyon ng mga mambabatas sa buong kapulungan, na malaki ang epekto nitong krisis na ito na kinaharap. Doon din sa pag-factor in ng kanilang pagdedesisyon at paano pagdedesisyon. Kasi yung taong bayan, very, very restless at naghihingi ng assurance na ano ko yung condition natin dito versus itong usapin ng impeachment na kinaharap ng Vice Presidente. Bago ko ipasok kay partner MJ, Prof, sa tingin po ninyo, politically speaking, makatutulong ho ba o mas makasisira para sa isang kongresista, para sa isang politiko na suportahan itong impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo? Well, of course, kung tayo po magiging practical, nakadepende ho yan doon din nga sa paraan ng kung papaano yung mga tinatawag nating negotiations or trade-offs kapalit ng boto po nila. Meron ho bang kapalit yan na dagdag na pondo para sa kanilang distrito, projects and so on and so forth. Kasi may dyan ho yung bottleneck ng politika din na as much as paano ka maninindigan kung ang kapalit naman nito ay ang sarili mong politika sa iyong distrito, mapipilitan kang bumoto sa na naaayon sa gusto ng karamihan o ng nagdedesisyon o nagkukumpas sa kadahilan ng maaaring maapektuhan ang iyong mga constituents at proyekto na po pwede mong dalhin sa iyong distrito, which would mean the politics of basically the representative who intends to basically vote. Pero kung titignan ho din natin lalo hong makikita natin na lines are clearly drawn pagdating ho ngayon ang usapin na are you in, are you out, kasi hanggang papalapit na po yung 2028 mas magiging polarized po at mas magiging titindig or makikita na talaga kung kanino ang pabor o kanino hindi pabor ang linyahan ng political forces po sa ating bansa. Maaari man ito sa House of Representatives o sa Senate po.